So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takehiro Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, malamang aware po yung iba sa atin na itong si Pastor Apollo Kibuloy, si Pacquiao, ay meron po siyang kasong kinaharap sa Amerika. So, meron pong update. Yon. So mga kababayan, ito lang no, bago tayo mag-continue, medyo napapaisip ako no, na bakit ganito yung nangyayari ngayon kay Kibuloy na ngayon nga, di ba? Na ngayon, nagkanda hetot-hetot yung SMNI niya. And then, makakaroon pa ng hearing sa Senate regarding nga po sa religion ni Kibuloy sa pamamagitan nga po ni Senator Risa Hontiveros. And then, next year, ang update po natin, meron na pong schedule ng hearing kung saan nga po didinigin yung kasong kinaharap ni Kibuloy. Sa Amerika ha, so bali ito yung kaso ng human trafficking, fraud, money laundering, at saka sexual abuse. Okay, medyo mabigat yan. So mga kababayan, ito, basahin natin to, no? Galing po ito sa ABS-CBN. So sabi dito, a US judge has set a new date for Los Angeles, California trial of Kingdom of Jesus Christ Church founder Apollo Kibuloy and several others. So ibig sabihin may kasama. Giving prosecutors and the defendants more time to prepare for the case. So ang tanong ngayon dito, paano kapag hindi pumunta si Kibuloy? So, dito na po papasok yung extradition treaty ng Pilipinas at saka Amerika para ipadala si Kibuloy po sa Amerika. Okay, so mamaya pag-usapan natin yan, no? So, bali nakakuha tayo ng copy ng mismong, ano bang tawag dito? Documents from United States District Court, Central District of California, Western Division. So, ito sabi dito, no? So, bali, ang plaintiff, okay, United States of America. So, ibig sabihin nun, ang nagkaso talaga kay Kibuloy ay yung mismong gobyerno nga ng Amerika. Yan o, nakalagay o, si Joe Biden. Okay, defendant, Apollo Carion Kibuloy. Yan. So, sabi pa dito, no, case number 2-0-CR-0079 TJH. Order continuing trial date and findings regarding excludable time periods pursuant to Speedy Trial Act. Yan. So, bale, ang pinaka-date nga po ay mula March 19, 2024 hanggang November 5, 2024. So, ito, basahin lang ito natin saglit, no? So, sabi dito, okay, the court has read considered the stipulation regarding request for continuance of trial date, findings of excludable time periods pursuant to Speedy Trial Act filed by the United States of America and defendants. Ito may mga pangalang binanggit dito. Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla Roses. In this matter, the court hereby find that the stipulation which this court incorporates by reference into this order demonstrates facts that support a continuance of the trial date in this matter and provides good cause for finding of excludable time pursuant to Speedy Trial Act 18 USC. Okay, so mga kababayan, ang gusto ngayon ng korte pala ay bilisan na po yung trial or yung kaso or yung pagdinig nga po diyan nga po sa asunto ni Kibuloy sa Amerika. So ito no, nakalagay naman to dito no, so sabi pa dito, therefore, for good cause shown, the jury trial in this matter is continued from March 9, 2024 to November 5, 2024. The time period of March 9, 2024 to November 5, 2024 inclusive is excluded in computing the time within which trial must commerce pursuant to Speedy Trial Act. Yan. So, yari ngayon si Kibuloy mga kababayan. Kasi nga po, nagbaba na nga po ng pag-uutos yung husgado po ng Amerika. Well, ito mga ka-streetwise, no, hindi talaga ako aware kung paano tumatakbo po yung mga kaso or yung trial sa Amerika. Kasi hindi naman tayo Amerikano eh. Pero syempre, kapag usapin po ng mga kaso-kaso dito sa Pilipinas, medyo aware po tayo. Pero sa Amerika, medyo mahirapan ako dito. Pero mga kababayan, balikan lang po natin, no? So dito nga po sa mismong pag-uutos nga po ng korte, nakalagay po dito yung pangalan nga po ni
Pastor Apollo Kibuloy. And then may mga nabanggit na pangalan dito. So ito nga po sila, teka lang okay. Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, Amanda Estopre, and Bettina Padilla Roses. Ayan. So mga kababayan, ang kwento pala nito, nahuli na pala itong mga tao na to. Pwera lang po kay Kibuloy. Nahuli na pala ito kasi nga po, ito basahin po natin to dito, no? A Hawaiian court sentence Felina Salinas to 30 days in prison and pay 500 fine for possessing and lying about suitcase that contained hidden $350,000 cash found in Apollo Kibuloy's private jet back in 2018. So bali ito pa lang si Felina Salinas ay nahuli na pala ito noong 2018 pa lang. And then yung mga ibang mga pangalan po na nakalagay po dyan, kung babalikan po natin ito, no, bali ito nung January 29, 2020, FBI arrest Filipino church leaders in immigrant trafficking scam. Okay, putalis talaga, no? So, ginagamit talaga yung religion. Base po ito sa, sa batas ng Amerika, ginagamit talaga yung religion ni Kibuloy para mang-scam sa Amerika at para maging parte na rin po ito ng human trafficking. Okay, so dito, basahin natin to dito, no? So, continue muna natin, no? So, sabi dito, the FBI arrested 3 administrators of a Filipino-based church Wednesday for alleged trafficking in its member from Asia as part of 6-year fundraising scam. So, 6 na taon. Okay, so andito yung mga pangalan nila, no? Si Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, and Amanda Estopre, who are members of the Kingdom of Jesus Christ. The name above every name were picked up by agents in California and Virginia following raids of KOJC's offices in Van Nuys, Glendale, and Los Angeles, the FBI said. Okay, so mga ka-streetwise, dun sa mga takapagtanggol ni Kibuloy, hindi naman po kasi kakasuhan si Kibuloy sa Amerika kung walang ebidensya. So ngayon, malinaw dito mga ka-streetwise na yung mga ang ebidensya pala na nagtuturo kay Kibuloy regarding nga po dyan sa kanyang kaso sa FBI ay yung mga church members niya rin po pala. So ito pa, may balita pa dito, no? Ito pa, no? The criminal complaint. So ito, criminal complaint na to, ha? The criminal complaint charges 3 defendants who were described the main administrators of KOJC in the United States are. Okay. So bali ito pala yung pinaka-branch ng religion ni Kibuloy sa Amerika. Bali, yung nagpapatakbo mismo ng simbahan ni Kibuloy sa Amerika, sila po yung nahuli. So paano ninyo sasabihin na hindi totoo? Kasi ito may nakikita pa kasi ako mga vlogger na takapagtanggol ni Kibuloy eh. So paano nyo i-justify na gawa-gawa lang yung kaso kay Kibuloy? Eh may mga nahuli na nga po. May mga nahuli na mga church member at mga leaders dun mismo sa Amerika na gumagawa nga po ng mga illegal activities. So, paano nyo masasabing gawa-gawa lang to? Ginagawa nyo naman tangay sarili ninyo eh. O to, continue natin. So, sabi dito, Gwinya Cabactulan, the top KOJC official in the United States who maintained direct communications with KOJC leadership in the Philippines. Marisa Dueñas, 41, who alleged handled fraudulent immigration documents for KOJC workers and secured the passports immediately after workers entered in the US. So ano to? Conspiracy. Pakikipagsabuhatan. Amanda Estopare, 48, who allegedly handled the financial aspect of the KOJC enterprise including enforcing fundraising quotas for the KOJC workers. So, nangyari po ito 2020. So, tama yung sinasabi ni Rizon Taveros na may mga quota talaga, yung fundraising nila. So, ito pa, Cabactulan and Dueñas were arrested this morning at the KOJC compound in Van Nuys where they live. They are expected to make their initial court appearance this afternoon in United States Court in Santa Ana. Estopare was arrested in Virginia. So, ito na nga mga kababayan. May mga nahuli na pala. Kasi ngayon ko lang nalaman ito eh, no? Medyo hindi ako aware dito sa kaso nga po ni Kibuloy. Kung hindi pa nga po magkakaroon ng probe diyan nga po sa Senate
Diyan nga po sa religion nga po ni Pacquiao, ni Pastor Kibuloy. So, syempre, yung ni-research ko ito ng konti ngayon, so ang lumalabas pala, habang itong mga church members at saka mga church leaders sa Amerika ay humaharap po ngayon sa kaso, si Kibuloy naman po ay andito sa Pilipinas nagpapakasasa. Especially nung panahon kung kailan nga po presidente si Digong. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Oh, kapag ganitong mga overwhelming po ng mga ebidensya at saka mga pangyayari, siguro kailangan muna natin mag-isip-isip. O ngayon, sasabihin ninyo, ay si Kibuloy okay lang yan kasi lumalaban sa NPA. Kasi galit sa mga terorista. Siya nga mismo leader ng simbahan, may asunto Hindi lang basta-basta asunto. O ito ayan po yung mismo picture ni Kibuloy na wanted po siya sa Amerika. So meron po diyang human trafficking, sexual abuse, money laundering. So, anong lumalabas dito? Na kaya ginagawa, ito lang in my own opinion kaya ginagawa ni Kibuloy yung mga bagay na yan na kunwari, pakikipaglaban sa mga terorista, yung NPA paubos na nga, di ba? 2,000 na nga lang yung mga yan So parang tinatago ni Kibuloy yung ginagawa niyang mabuti daw, dyan po sa asunto niya, especially na may mga biktima po tayong mga Pilipino dito. So paano yung mga biktima? Paano yon? Di umano biktima di umano. So paano sila? Yan ang sinasabi ko sa inyo konting gamit naman kasi ng mga common sense. Kayong mga DDS kayo. Doon lang po tayo sa tama. Doon lang po tayo sa tama. Tandaan po natin na may mga asunto rin po talaga si Kibuloy. Hindi po natin pwedeng itanggihan. So ngayon, ang question ngayon natin dito, bakit itong si Sara Duterte ay patuloy pa rin na sumusuporta kay Kibuloy at saka sa SMNI? Imbis na yung pinaka-simpatya po natin ay sa biktima, bakit na kay Kibuloy pa? Sobrang yaman na ng hayop na yan. Diyos ko. Hindi nga, di ba? Habang yung mga miyembro niya is nagugutom, si Kibuloy naman naghari-harian sa Davao. And then mga ka-streetwise, hindi nyo pwede sabihin na ito, kasi may mga tanga pa rin kasi nako-comment na fake news daw po ako. So paano nyo masasabing fake news ako kung meron ako mga dokumento at saka mga reference na pinapakita, hindi puro daldal lang. So yun na po mga kababayan. So kayo po, anong masabi nyo nga po dito? Sa desisyon nga po ng Korte ng Amerika, nabilisan na po yung kaso, yung trial po ng kaso ni Kibuloy para matapos na to. Okay ba sa inyo to? Or talaga naniniwala pa rin kayo dyan kay Kibuloy? So yun, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.